Ito na ang ating bagong-bagong Insta360. Nabili natin ito for 27,549. At ito naman dive case for 6,950. Ang reason bakit tayo bumili ng Insta360 ay dahil nasa pagawaan pa kasi ngayon guys yung GoPro natin, kaya ito muna ang gagamitin natin. At dahil meron tayong mga upcoming rides at dive, susubukan natin ito kasama syempre yung bagong labas sa dive case. Ngayon ko lang to naisipan bilhin dahil ngayon lang nagkaroon itong invisible dive case. Noon kasi meron ng dive case sa mga Insta360, kaso hindi siya perfect. Yes, it protects the camera from the salt water, from the pressure, pero hindi niya nahi-stitch ng maayos. At meron kang makikitang malaking patch ng dive case, kagaya nitong nasa example na to. Pero ngayon, masusubukan natin ang invisible dive case kung talaga bang na-improve na niya ang underwater shots. Samahan nyo ako sa ride natin. Makikita ninyo gaano siya kaganda for motovlogging at the same time for diving. Eto na nga at nagra-ride na tayo gamit ang Insta360. At mamaya naman yung invisible dive case. Sinubukan kong i-connect pala yung intercom ko sa X3, kaso nga lang meron palang known issues with intercoms na hindi gumagamit ng Bluetooth 5.0. Maski nga daw yung Cardo, hanggang ngayon hindi daw compatible at tunog chipmunk. So yun din yung nangyari sa akin. Anyway, samahan nyo na muna ako ngayon. Pupunta tayo sa Bundaki, Zambales. Nandito na tayo sa bahay ni Coach. Nandito natin dito guys. Almost 2 months tayo hindi nakapag-dive dahil sa habagat. Pero the wait is over. This is it. Sana maganda ang dagat mamaya. Good morning. Uy. Kape. Tara, kape. Dito na tayo sa bahay ni Coach. Excited kaming tatlo. Ikaw, excited. Excited sa ano. Walang kasabay na first time. Free dive squad. Uy, may bubong na! Oo, kanina wala daw bubong eh. Kanina lang. Nalagyan niya. Sabi ko, ay, itim kami. Sayang at napakababa ng visibility ngayon dito sa Zambales. And mahigit 3 linggo, 1 buwan ba namang nag-uulan ng habagat dito eh. Ganda sana kasi totoo nga. Totoo ngang invisible na yung dive case. Kailangan mo lang siyang iset sa editing
ng above water and below water or underwater rather. Kasi doon magdedepende kung gaano kaganda yung stitching niya. And as you can see, ito talagang malabo lang yung tubig, hindi yung camera. Pero minsan bumababa kami ng mas malalim dun sa part ng water na murky. At ayun, nakikita ko rin naman na talagang malinaw siya. Pero exciting talaga kasi, ayan o, wala yung stick, wala yung dive case sa stitching niya. At I'm sure kung malinaw lang yung tubig, sobrang ganda ng mga first footages na nakuha natin dito. Here's an example of a lionfish na lagi namin nakikita sa waters of Zambales. Invasive species ito pero napakaganda lang niyang tingnan. Color-wise, okay naman kasi kagaya ko na sanay naman din mag-color grade or color correct sa underwater. Madali na lang tong ayusin. Clarity, yun nga, talagang hindi ko masabi dahil ang labo ng tubig eh. Pero kung ganito nga na sobrang labo yung tubig, what more kapag malinaw? Kaya kampante naman na kapag ginamit ko to sa malinaw na tubig, sobrang ganda nito. Sulit ang 7K, man. Ito yung isa sa mga estudyante natin na nag-intro sa freediving. Huwag kayong mag-alala, wala kaming tinaliang corals dito. It's just the weights na nakalock sa bato. Ang ganda ng kuha natin dito, guys. Kasi despite na malabo, still usable naman yung clips natin. Siguro isang technique lang kapag nag-shoot ng 360 underwater is kailangan itapat mo yung gitna ng dalawang lens sa araw dahil mag-iiba yung exposure ng isang lens dun sa isa kapag nakaharap yung isang lens lang sa araw. So in this example, ayan, medyo perfect or actually perfect yung exposure natin dahil nakatapat yung gitna ng lenses sa araw. O, diba? Even through the pain, you were never once so bad. Gusto ko yung makuha ng corals dito dahil litaw na litaw pa rin kahit paano yung colors. By the way, wala akong ano dito color correction. Stock footage, stock colors yung nakikita nyo ngayon. Pinili ko talagang hindi mag-color grade or mag-color correct kasi gusto ko straight out of camera makita ninyo yung quality pa kahit paano. Again, partida, malabo pa yung tubig niya. All of the time we spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain, you were never. Dive muna tayo ng medyo malalim. I'm attempting to go 20 meters dito. Kahit malabo yung tubig, which minsan nakaka-create ng anxiety kasi hindi mo nakikita talagang ilalim. Pero tiwala lang. So, yun yung safety diver ko checking on me while I go 20 meters. In this one, I was able to achieve 19 lang kasi di na ako sumagad dun sa floor. Gusto ko lang magtulala dito sa part na to. Pero tingnan nyo naman guys, kuhang-kuha yung buong katawan ko, which is mahirap for an action cam na ginagamit ko dati, lalo't maiksi lang yung monopod ko. Pero as you can see dito, kuhang-kuha lahat ng environment, buong katawan ko kita rito. That's it, pansit, para sa ating unang sabak ng Insta360 X3 tsaka ang dive case na version 2, invisible dive case, no? Sana'y nakakuha kayo ng idea dito sa ating bagong gadget. Hanggang sa muli guys, salamat sa panonood. Please subscribe and follow for more. God bless. Peace.